Lord Jesus, we adore you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up in our praise. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come on, Jesus, and take your place. Bible. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang balita ayon kay San Juan, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 11. Pagpuli sa iyo, Panginoon. Pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiro. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethzata. Sa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralingkulo. Sila ay naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahon ang isang anghel na pagalaw ay tumaba at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya't tinanong niya ito, gusto mo bang magaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong naglulusong sa akin kapag gumalaw ng tubig. Papunta pa lamang ako, binuuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon din gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo, sa lalakan ka na galing, araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, nagpagaling ko sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At sila ay tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpapagaling sa kanya. Sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang isigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa nito sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Thy word is a lamp unto my feet.
dahil natin ang awiting ito. Kung gaano kabuti ng Panginoon sa atin. The goodness of God. Napakabuti ng Diyos. Patuloy na tayong minamahal. Patuloy tayong binibigyan ng awa. Pinahabagan niya palagi tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I love you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord God. Hallelujah. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. For your mercy never fails me. Hallelujah, Jesus. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire. Dark and night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Goodness is running after, it's running after me. Your Goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so Panginoon, napakabuti sa amin. Hallelujah, Jesus. every breath that I take, Hallelujah, Jesus. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Thank you, Lord God Jesus. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Dako na sa Panginoon sapagkat narito siya ngayon. Spirit, you are welcome here.
You are welcome here. Holy Spirit, you are welcome here. In every heart and every soul Move in power. move in power, flood in grace. Have your way in this place. Holy Spirit, you are welcome here. Praise Jesus. Hallelujah. Panginoon, Ikaw ang aming pinupurit sinasamba sa tuwina. Karapat-dapat na Ikaw ay aming tingalain sa bawat oras, sa bawat minuto ng aming buhay. Ikaw ang aming sinasamba, Panginoon. Sa inyo lang namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, Panginoon. Panginoon, sinasamba at pinupuri ka namin sa mga oras na ito, Panginoon. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang oras na ito. Sa ganitong pagkakataon, nagkakatipon kami at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Praise you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming bawat pagkakasala, Panginoon. Maliit man ito, malaki, Panginoon, pagkakasala pa rin po. Nawa, Panginoon, anuman po ang tinig, ang sakit, ang galit na bumabalot sa bawat puso namin, Panginoon. Hilumin niyo po ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na Ikaw ang aming tagapagpagaling sa bawat kirot, sa bawat galit na nararamdaman namin sa mga panahong ito. Alam namin, Panginoon, na Ikaw lang ang aming pwede namin asahan. Sa inyo namin itinataas lahat, Panginoon, ng sakit, lungkot, lahat, Panginoon, ang hinihingi namin ng kapatawaran. Kung kami man po minsan ay nawawala ng paniniwala at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Panginoon, maraming salamat. Salamat sa biyaya ng buhay. Sa mga anak namin, sa mga asawa, sa mga kapamilya namin, Panginoon, na hindi kami binibitawan sa kabila ng aming mga paghihirap at pagkukulang. Panginoon, salamat po, Panginoon. Dahil nandito kami sa aming community na ito, na kahit anong pagdaanan naming problema, hindi kami nawawala sa landas mo, Panginoon. Dahil may mga nakakataas sa amin dito sa BOD, may mga kasama kami na patuloy na gumagabay sa aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng pagmamahal. Pagmamahal, pagkupkop sa bawat isa, Panginoon, na kahit anong pagkukulang, Panginoon, kinukupkop pa rin po namin ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pamilya namin. Hindi man po kami pamilya sa dugo, Panginoon. Pero kami po, Panginoon, ay binuklod ninyo. Kaya kami po ay isang pamilya sa ngalan ninyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ngayon, Panginoon. Ang lahat na may mga karamdaman, physical, emotional, mental, spiritual, Panginoon. Itinataas po namin ito sa inyo, Panginoon. Gayon din po ang aming mga mahal na yumao, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na naandyan na siya sa inyong tahanan. Salubungin niyo po sila ng inyong pagmamahal, Panginoon. Itinataas ko po sa inyo ang kaluluwa na Ernesto Salcedo, Panginoon. Siya'y araw ng kamatayan bukas, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na masaya na siya sa piling niyo. Ganun na rin po sana yung naiwan niyang pamilya. Nawa, Panginoon, hilumin niyo na po ang kanilang mga nararamdamang sakit at lungkot. Para, Panginoon, ay makapagpatuloy na sila sa kanilang buhay na maging masaya,
mapayapa. Ganun din po, Panginoon, ang aming kasamang si Rachel Salcedo, Panginoon. Tinataas ko po siya sa inyo, Panginoon. Na ngayon po, alam kong naglalakbay na siya patungo sa inyo, Panginoon. Salubungin niyo po siya, Panginoon, ang inyong mapagmahal na mga braso, Panginoon. Yakapin niyo po siya. Alam ko pong naghihirap siya dito sa lupa, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na nandiyan na siya sa piling ninyo, mamahalin niyo siya at yayakapin, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang mga pusong nag-iwan na nasasaktan, nalulungkot. Ang mga pamilya po nila, Panginoon. Nawa, Panginoon, hilumin niyo po ito lahat, Panginoon. Lahat po na may mga sakit, nakapamilya namin sa POG, Panginoon. Hilumin niyo po ang kanilang mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Lalong-lalo na po, itinataas ko sa inyo ngayon ang aking bunsong anak na si Justin Jaden Polhencio, Panginoon. Hipuin niyo po, Panginoon, ang kanyang puso, isip at kaluluwa, Panginoon. Linisin niyo po ito, Panginoon. Nang mawala na po ako, anuman po ay kinalulungkot, ikinagagalit at ikinasisiya niya, Panginoon. Hipuin niyo po siya, Panginoon. Kayo lang po ang maasahan ko sa ngayon, Panginoon, bukod sa mga doktor. Sa inyo ko po inaasa ang kanyang kagalingan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Ito po ay aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Holy Spirit, Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will
be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hello. Good evening ulit sa inyo. Good evening, brothers and sisters. Sa gabi po ito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pag-iingat at pagpapadala niya sa bawat isa sa atin na narito. Ang ating pong guest speaker na kapamilya na rin natin halos. So, siya po ay mula sa Apostles of Jesus Community, Divine Mercy International Community, at naglilingkod din po siya sa San Roque, isang palok. Matagal na po natin siyang kilala at nasubaybayan niya rin po yung paglago ng ating community. At muli po ay palakpakan natin ang Panginoon sa katauhan at ni Brother Bot Baldero. Magandang gabi po sa inyo lahat. Last February pa yata ako manggaling dito. At Pagka dumaan dito. marami kayo ngayon. Marami kayong makapagsigihan. Pero balita ko, meron ba kayong bagong outreach ng nakaraan? Wala pa. So, hiyaan niyo pagtingin ko kayo ng Happy New Year. At sana naman, mas maganda naman yung taon ngayon. Mahirap naman yung dating problema na nakaraan, yung pa rin hanggang ngayon. Yung sakit ng mga nakaraang taon, na naman ba yun at sa mga susunod na taon? Yung reklamo mo tungkol sa sakit ng ulo, arthritis, vertigo, yun naman ba itong taon na ito at sa mga susunod na taon? Hindi ba dapat maiba naman? Cancer naman. Ang punto ko ay, sana iba. Amen po ba? Malungkot na nakaraan at lumulungkot na naman. At yan ang nagiging source kung bakit marami naharap ngayon sa matinding takot dahil sa panganib ng mga problema. Siyempre, habang tumatanda tayo, magkakaroon tayo ng kaba sa anumang pwedeng maging problema. Amen po ba? Kaya marami na ngayon, mga mag-asawa naghihiwalay dahil sa mga problema niya. Nakalimutan nila na itong mga problema natin ay training ground para tayo lalong maging matibay. Amen po ba? Sabi natin sa Biblia, naalala ninyo, sa mga huling araw, ang mga taong
magiging mahirap ang buhay. Sabagat ang mga tao ay magiging makasarili, palalo, mga marahas, mga walang utang na loob. Etc. Mga huling araw ay magiging mababatbat ng kahirapan. Hindi mo tatagpuan sa ikalawang Timoteo chapter 3. Pero hindi po binabanggit doon, kaya po naghihirap ang buhay. Ay hindi dahil mataas ang presyo ng gasolina. Hindi po sinasabi na kaya maghihirap ang buhay ay hindi na magkakasya ang kinikita ng tao. Hindi naman sinabi rin na kaya maghihirap ang buhay ng tao dahil sa mahal ang pamasahe o mahal ang bilihin. Kaya naghihirap ang buhay ng tao dahil sa ugali, sa sama ng ugali. Kaya nga ang mga nanay, hirap na hirap. Yung paglilinis ng bahay, hindi naman mahirap yan. Yung pag-aalaga sa bata, sa mga anak, hindi naman mahirap yan. Yung magpakain ka, hindi mahirap. Yung magtrabaho sa opisina, hindi po mahirap yan. Kaya lang nagiging mahirap maglinis ng bahay, magtrabaho sa opisina kapag meron kang kasamang buwisit. Amen po ba? Kapag meron kang buwisit na kasama, lalo na kung iba ang agenda, ang agenda ng nanay maging malinis ang bahay lagi. Pero kung may kasama kang mahilig magkalat, gusto mo sa cooking. Meron ba kayong kilalang ganon? Sige, pagkasabi ko sa katabi niyo, kapatid, parang ikaw yun. Sige, palagpagan natin ang Panginoon. Ito na ilan. Kaya nga yung ating pag-aaralan ay tungkol sa family discipleship. Bakit ganito? Sapagkat sinasabi doon sa Bible, sabi doon sa Kawikaan chapter 24, beginning verse 1. Huwag mong kaingitan ang mga makasalanan. Dito na ako magbabasa. Pakibasa na nga po. Huwag mong kaingitan mga makasalanan. Yan. Isip nila ay laging kaguluhan at ang dila nila ay puno ng kasinungalingan. Huwag niyo silang kaingitan yung mga bagay-bagay na nakikita niyo sa ibang tao. Huwag niyo nang gayahin. Sapagkat nagpapahirap po yan ang buhay. Amen po ba? Ang problema, ang tao hindi nagagala. Binigyan tayo ng utos ng Diyos para saan? Para magkaroon ng kapayapaan at kaayusan. Pero dahil sa pagsuway natin, doon nagkakaroon ng problema. Amen po ba? Kaya tingnan niyo sa susunod na verse, sabi doon, discipleship is a journey of spiritual growth. Ano ibig sabihin? Walang katapusan. Tuloy-tuloy. At kailan yan? Pagsunod sa salita ng Diyos.
Kaya nga sabi doon, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo may tunay na mga alagad ko. Pero ako hindi ako personally naniniwala sa tinatawag nating Seminar on Discipleship. Ilang araw? Sabado, linggo? Linggo-linggo? Hindi ganun. Yung pang-araw-araw na buhay, kung paano tayo bumabagay doon sa salita ng Diyos, doon nasusukat yung ating discipleship. Amen po ba? At ang pagdadalo sa mga gawain ng simbahan, sa prayer meeting, ay bahagi ng training sa discipleship. At kung paano natin pakikitunguhan ng asawa natin at ang mga nangyayari sa mga anak natin, doon nasusukat yung pagiging disciple, yung pagsunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapag meron nagkasala sa bahay, lagi na lang sasabihin, patatawarin kita. At kung mag-asawa nag-uusap, lagi sinasabi, at yung tinatanong, Ling, o kaya lalaki magsasabing, Ling, kung malaman mo ba na meron akong minamahal na iba? Kung meron malaman mo na ako'y meron, ibang babaeng itinatangi, mapapatawad mo ba ako? Sino sa mga asawang babae ang magsasabi ng, Ling, hindi mo pa ginagawa yung kasalanan, pinatawad na kita. Ano, ginagawa na lagi? O doon sa mga anak, paano pag nalaman may mga bagsak ako? Anak, hayaan mo na. Hanggat kaya natin, di ulitin mo lang. Mga 7 beses na, kahit pa ulit-ulit, anak, okay lang. Kung ganun ba, pinatatawad mo, bakit? Kasi alam mo, nagmana sa'yo. Amen? Yung pangunawa, yan ay pagsunod. Kaya nga, tingnan ninyo, next slide please. Tingnan natin, no? Sabi doon, ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Ano ang gusto natin ituro sa anak natin? Hindi ba isang pangarap natin maging doktor? Kaya tinitrain natin sila sa field ng science. It's either biology, chemistry. Doon natin sila tinitrain. Kung yung gusto naman natin silang maging engineer, sinasanay natin sa mathematics. Kaya may mga magulang na naniniwala doon sa pamahiin na kapag ginupitan ng bata after 1 year old para maging matalino sa math, nilalagay ang buhok mo sa mathematics books. At kung marunong na maging magaling sa mga comprehension, sa mga English, ilalagay doon sa mga libro ng mga literature. Sabi nila, ewan ko kung maniniwala kayo doon. Hindi ba ganun yung training? Pero bakit minsan, sinasabi natin, hindi ko maintindihan pang isang anak ko ito? Pare-pareho naman yung alaga namin sa kanila. Pero ito, buwisit talaga.
Hindi natin pwedeng sisihin sila kasi anong malay naman natin, one way or another, meron tayong pagkukulang na hindi natin nalalaman o nagkamali. Kasi kung tutusin, may mga magulang talaga na ibang nararamdaman sa bawat anak. Meron talaga ang anak, meron kang nararamdaman sa anak, isa sa mga anak na parang magaan ang pakiramdam mo. Na pag humingi talaga, binibigay mo naman. Pero meron kang isang anak na pag humihingi, pinahihirapan mo pa. Pinalalakad mo ng 24 na kilometro para na mabigyan mo. Meron naman mga ugali na parang hindi mo gustong-gusto. Na naiinis ka sa bawat kilos. May mga ganun, hindi lang natin kung pinapakita. Amen po ba? Meron kasi paano ka naman magkakaroon ng magkaan ng loob sa isang anak. Na ang kamukha, kapitbahay mo. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sisihin. Ngayon, ang tanong ito, tingnan nyo, next slide. Hindi ba pinag-iisa kayo sa espiritu at sa katawan? Ang layunin niya ng Diyos ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Nung mga nanganak tayo, hindi lang ang panganganak, hindi lang po para magkaroon ng bata o supling. Kundi meron tayong intensyon, ito ba ay gagawin kong maka-Diyos? Kasi yun talaga ang intensyon ng Diyos eh. Na kaya tayo binigyan ng anak para itong mga batang ito magiging maka-Diyos. Pero ilan sa atin ang nag-isip ng gano'n ng bata, ito gusto ko itong maging pare. Makita mo anak, magparin ka anak. Bakit ma? Ang liit mo. Magparin ka na lang. Yung gusto natin sa anak natin maging maka-Diyos. Bakit? Kasi kapag ang mga bata nasira ng demonyo, lalo tigit nasira ang mag-asawa, ang mga anak madali ng sirain. At pag nasira ng mga anak, ang barangay nasisira. Pag nasira na ang barangay, madali nang nasira ang syudad. At pag nasira ang syudad, ang bayan nasisira. Pag nasira ang bayan, buong bansa sira. Eh bakit ganitong nangyayari? Sapagkat nagtatagumpay ang demonyo. Ang tukso ng demonyo, hindi naman nagbabago. Kung anong tukso ng demonyo kay Adan at Eva, hanggang ngayon ganun pa rin. Yun din ang estilo niya, tuksuin si Jesus. Yan din ang estilo ngayon. Pero bakit hindi nagbabago ang style ng demonyo? Sapagkat maraming mga tao hindi nagtadala. Kinabi ng daw siya nag-commit adultery. Ano yung dami nag-adultery? Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwede pag-iwalayan ng tao. Anong ginagawa ng iba? Nagkakaroon ng revision. Nagkakaroon ng amendment sa batas ng Diyos. Kaya nagkakagulo. Amen po ba? Kaya nga, stick together. Anong pa man mangyari? Huwag tayong gumawa na sarili nating batas. Tapos pinanyan nangyayari. Nung Pasko, tuwing magbabagong taon, alam ba ninyo ang mga tao naghahanap ng swerte? 12 ganito, isabit mo yung ganito, lagyan mo ng ganito, ang kulay dapat ganyan. Bakit? Swerte daw. Kailangan ang kulay mo ito para swerte. O yung pera na binigay ko sa iyo, huwag mong gastusin. Swerte yan, hindi ka mawawala ng pera. Natural. Amen po ba? Tapos minsan meron pang pamahiin. Excuse me. Ang pamahiin ano? Huwag daw ibigay ko malapit ang CR doon sa pagkainan. Malas daw, malas. E paano mamalit ang bahay mo? Di wala kang magawa. Talagang pag
pagtitiisan mo yung, pag meron lumuluan, may lumuluan. Siyempre magkatabi. Amen po ba? Anong ibig sabihin? Alam ba ninyo ang tao ngayon? Naghahanap ng swerte. At dahil dito, pinapalitan nila ng Diyos ang totoong Diyos. And that is idolatry. Sige po, salamat po. Bakit? Hindi ba sapat ang Diyos bilang swerte? Nakalimutan natin yun. We get into sa another God. Kasi nga, hindi sapat ang Diyos sa atin. Kung ano-ano ang sinasabit na pendant, pagpaswerte. Mga talisman, kinakabit. Kung ano-ano mga ikit ng buhaya, ipin ng lola, ipin ng kapitbahay, swerte daw. Come to think of it, hindi ba guilty tayo dyan na naghahanap tayo ng swerte na nakalimutan natin ang hindi ba sapat ang Diyos? Amen po ba? And that is why, ituro natin ng ang mga anak, ang mga tao, magkaroon ng takot sa Diyos at maging mga Diyos. So, next slide. So, anong dapat na gamitin? Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay. At ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magandang bagay dahil sa kaalaman. Obserbahan niyo ito. Anong kailangan para magkaroon ng magandang tahanan? Hindi sinabing love. Tatlo. Ano yun? Kaalaman. Ano isa? Karunungan. Kaunawaan. It doesn't say anything about love. Love as an emotion. But this measures what is inside here. Ano ba ang nandiyan? Bakit may init ang ulo mo sa asawa mo? Kasi wala kang alam. Hindi mo maintindihan bakit may bisyo. Nakalimutan mong lahi talaga ng manginginig yan. Amen po ba? Nagagalit ka. Pero kung may alam ka tungkol sa asawa mo, hindi ka nagaling magalit. Maunawaan mo siya. And that is why, next slide. Kaalaman is information. Facts. May alam ka. Bakit ang asawa mo ng bababae? Ilahi ng mga anak yun eh. Wala kang magagawa. Only prayers. E di unawain mo na lang. Amen po ba? Bakit yung asawa ng babae ng manera? Walang pera. Bunganga ng bunganga. Galit nagagalit ka, bunganga ng bunganga. Pero wala mo ng pera, tatahimik yan. Tapos magtataka ka, pumapangit. Talagang ganun ang babae. Pag babae, walang pera, halata mo, pangit. Paano hindi nga kapag-ayos? Sa mahal ng bilihin ngayon, pupunta sa palengke yan, pati ang nunod lang, no? Tapos kulang
bakit kulang? Inaturo talaga. Kahit magkano ibigay mo sa asawang babae, talagang kulang yan pa. Pero pag pumasok siya, para kanino ba? O para sa pamilya? Amen po ba? Dapat naintindihan mo. Naiinis ka sa mga driver. Hintuan ng hintuan sa gitna. Mga tricycle na kabalang na sa kalye. Tapos sasabihin mo, ano pa naman ito mga ito? Utak ito. Eh, wala kang alam eh. Hindi mo alam na hirap sa buhay. Kapos na kapos sa buhay. Mainit ang ulo. Eh, pwede naman yung maging mainit eh. Eh, hindi sila ganun eh. Pero kapag tapatin mo ang nakabalandra, nag-ihintok dyan sa gitna. No, ganun ito lang. Bakit? Kasi may alam ka sa kanya. Amen po ba? And then this why, kapag alam mo yung information, nagkakaroon ka ng tinatawag na nalikas mo yun? Comprehension. Naunawaan mo. Nagkakaroon ng understanding. At pag nagkaroon ka ng understanding, you know how to deal. Next slide. Nagkakaroon ng application. You will treat people accordingly. Amen po ba? Paano ko yung asawa ko isang araw? Sabi sa'yo, Lynn, papacheck up sana ako. Bakit? Meron akong spotting. Spotting? Di ba menopause ka na? Iyan nga eh. Worried ako kasi. Pwede mo ba ako samahan sa doktor? May pasok ako eh. Kasama ka na lang. Kung ano, nanay mo, kaya sa anak mo. Hindi ka pwede. May pasok na, sayang naman yung kikitain ko roon. Kadalasan ganun. Meron ba dito asawang lalaki na pag sinabi, hindi, magpapacheck up ako. Sige, samahan na kita. Ayoko nang ganyan nag-aalala ka. Eh di ba may pasok ka? Ano importante, pasok ko, ikaw. Mga kaya naman, ihatid mo na lang kaya ako. Ano ihatid? Sino babantay sa'yo? Gusto mo ba na nasa napapagay ka pa, tapos nasa opisina ko, nag-aalala ko? Pero pag gano'n, kung meron lang, ilan lang kami. Amen po ba? Ina-prioritize ba natin ang asawa na? Hindi ba napaka-importante no? Dahil ang babae, alam ba ninyo ang babae, ayaw na nakikita ang asawang lalaki na hihirapan pag nagkakasakit. Kaya ganun na lang pagsasabi ng mga asawang babae na, tigilan mo na yan. Pag ikaw nagkasakit, sinasabi ko sa iyo. Ayaw mo na! Hindi, bahala ka! Bahala ka! Pag nagkasakit kayo, iwanan kita! Kala mo. Oo, ganyan, sinasabi nyo lang yan. Pero oras na nagkasakit yan, magtitiis nyo ba? Mga asawang babae? Hindi rin. Hindi nyo rin magtitiis yung ayot na yan. I'm sorry for the word. Ganyan ang babae. Amen po ba? Kaya lalo mong sinasabi, oras na nawala ang asawang babae, kawawa tayo. Kaya nga intindihin ng mga asawang lalaki na mas maraming sakripisyo
ang asawang babae kaysa sa atin ng mga lalaki. At tayong mga lalaki, mas marami tayong ginagawang kalokohan na hindi nalalaman ng asawang babae. Kaya mga asawang babae, huwag niyo kaming tanungin kung ano yun. Amen po ba? Kaya sa magkakaroon ng application, tamang attitude, tamang pakikitungo. Amen po ba? Yun ang sikreto. Kaya nga kung alam mo yung anak mo, mahila ang ulo, nagmana sa'yo na unawaan mo yun. Amen po ba? Nakita mo mainit din ang ulo. O ano anak? Ano problema? Eh hindi. Nakita mo anak mo, dadabog-dabog. Ano problema mo? Mais ka na! Nagagalit na tayo. Hindi mo natin itanama, ano meron anak, at may init ang ulo mo. Masama kasi yung pakiramdam ko na. Hindi na nakikali ka na. Nilalaglag ka. Mga ako hindi ka na nalaglag. Minong ka nila ko. Hindi ka nagkakaroon ng magaling. Amen po ba? Dalaga mong anak, lagi mainit ang ulo. Nagagalit ka. Tumingin ka! Lagi na lang kami ang nag-a-adjust sa'yo. Gusto mo, ikaw nasunod. Kainis ka. Nakalimutan ng walang nanliligaw. Panay yung paayos, Teka. Sayang lang. Amen po ba? Pero kasi mga babae, nililigawan, pero ayaw magkaroon ng kasintahan. Meron namang gano'n. Pero yung gusto magkaroon ng kasintahan, pero walang nanliligaw, kahit ilako, wala talaga. That's what they need to understand, so that we may be able, sabihin ko sa inyo kung bakit. Next slide. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan, at ang kaalaman ay kapangyarihan, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. So bilang mga senior citizen, mga magulang na tumatagal, one of the many reasons why we're still alive, dahil kailangan pa tayo ng ating mga anak. May problema sila, hindi mo pwedeng itakwil. Kung meron na silang desisyon na palpak, wala kang magagawa kung hindi talaga suportahan. Amen po ba? Nakita mo ang anak mo, yung apo mo, walang mainom na gatas, lalapit sa iyo, hindi mo matitis yun. Amen po ba? Magalit ka na magalit ka, yan, sinasabi ko sa'yo, yan, buntes ka ng buntes. Yan, wala kang pangkatas, sa akin kayo hingi. Ang susunod doon, magkano kailangan mo? Yan, bibigay ka rin. Amen po ba? That's why, kailangan ng tayo. Kaya nga tayong mga senior citizen, kayo tayo lang makapagsasabi sa Diyos ng ano? All my life you have been faithful. All my life you have been so tayo lang, taas lang kami ng mga senior. Yan lang ang makakapagsabi. Yung mga 50s, wala pa yan. 40s, lalo na. 30s, wala. Makagraduate ka, wala pa yan. Hindi kagaya ng mga senior. Sa dami ng mga hinarap na pagsubok, sa dami ng hirap na naranasan. Totoo ko ba yan? Totoo yan. Hindi yung itsura, halatang halata. Kaya yung kumakanta yung mga bata-bata ko na, all my
perfecto. Amen po ba? And yet sasabihin mo, napakabuti ng Diyos. Why? Kasi binigyan tayo ng 120 years. And a lot of people doesn't even reach half of that 120. Imagine mo, 40 lang, patay na. 30. Ano ba yan? Eh kung 60, kalahati na yun na halos. 65, di lang, mabuti. O 75, ay, mas maganda. 80, yeah, maganda. Nabot mo yung 120. Oh. Mas maganda yun. Bakit? Kasi ikaw na yun. Kinok diba? Napakabuti ng Diyos. Next slide. Nalipo ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyong karunungan, itatakwil ko rin kayo bilang mga pari. Ang mga pari nyo sa Israel, nagpabaya. Supposed to be dapat sila yung nangangaral. And yet, hindi nila ginagawa. So, anong ginawa ngayon ng Diyos? Next slide. At dahil kinalimutan niyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. So, yung blessing sana sa mga anak, hindi nangyayari. Why? Because naging irresponsible ang mga pari noon. May mga pari noon, may mga asawa. And that pertains to parents. Pabayaan natin ang ating mga anak, huwag natin tulungan ng tungkol sa Diyos. They will suffer. At tayo magiging dalamhati ng ating mga anak. Kaya nga sa mga bata-bata pa na maliliit ang mga anak, pag ayaw pumasok, pilitin nyo. Hindi nyo pwede sabihin, bahala kayo, buhay nyo yan. Pag yan pinabayaan nyo, nahihin sana, sisisihin, hindi nyo kami ginigising ng mga agay. Ba't ko kami pinabayaan? Babalik sa atin. Amen po ba? Ayaw bumangon. Hindi pwede sabihin, bahala kayo, buti nga, buhay na yan. Laking bawang, buti nga. Anong buhay ninyo? Pag laki niyang permission yan ng magulang, ito ano dapat gawin? Buhusan nyo ng tubig para bumangon. Pag ayaw mo rin, kumuha kayo ng itak. At sumigaw sa balingkawan. Huwag mong tagain. Akutin nyo lang. Pilitin. Amen po ba? Kaya lang yung sinasabi, hindi po lahat ng mga gumagraduate sa eskwelahan matatalino. Yung katabi nyo, nakagraduate, hindi po talaga matalino. Hindi. Matyatsyaga lang, matyatsyaga. Kumopya. Next slide. Dahil dito, ay ininulod ko aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y nagmumula ang bawat sambahayan, sa langit at sa lupa, which means the idea of a family comes from the idea of God. And that is why family is considered to be holy. Holy. Kaya nga may sinabi si Jesus at Ephesians, for the husband is the head of the wife, as also Christ is head of the church, and is the Savior of the body. How did God love the church? He offered His life. And this community is a family. Amen po ba? Jesus gave His life for the community, for the church. And do you consider its member to be a family, part of the family? Sana, meron kayong mga member. Kaya nga yung analogy ng family, ng idea ni Lord, ginagamit na yan dito. Ngayon, kung hindi naman member ng community, hindi mo lang brothers and sisters, hindi mo pa family yun.
Pero being part of the family, nakikita mo, mababalita mo, nagdumaan sa feed ng iyong, ang tawag yan, Facebook. Dumaan, nakalagay doon. Ay, nasa hospital si sister. Next, sister, ano nangyari? Ay, nataki ako. Nag-text ako. Nataki ako. Ay, get well, sister. We will pray for you. Sabi totoo. Pero kadalasan, yung tinitext na we will pray for you, hindi mo naman talaga pinagdadasal. Remember, correct me if I'm wrong. Try to check the internet. Jesus never mentioned pray for the sick. Ang nagsabi niyan si Apostles James, si Santiago, kung may sakit ang isang miyembro, ipatawag ang mga elders, mga prayer warriors, and let them pray for the member. Pero si James yun. But Jesus never mentioned pray for the sick. Ang sabi niya, heal the sick. Heal the sick. Ask in the name of Jesus. Paano mahihil? Express the healing. Sister, pakitext mo yung Gcash mo, magpapadala ako. Pagdagdag mo sa pambili ng gamot, hindi naman malaki ito. Pero sana tanggapin mo ang 50 pesos. Ang bilis naman. Umaling pala eh, bigyan mo ng 1 milyon. Eh wala naman tayo sa milyon. Pagkat 50. Pagdagdag lang doon. Saan? Sa gamot. Ano bang ginagamit sa gamot sa ano? High blood. Lasartan. Magkano yung lasartan? Wala pa yata 10 pesos eh. Magkano? Yung high blood yan. Magkano? Wala pang 10. Yata, ha? Seven. Ilang piraso yung mabibili ng 50 pesos? Everyday makakainom siya. Masipag kasi yung heal the sick. Pwede mo pasyalan. Pag pinasyalan, ay salamat, pumasyal kayo. Hindi ba nakakagaan yung dami? Nakakatuwa. Eh, hindi pa pasyalan. Kumusta salamat, pumasyal kayo. Oo nga. Nakita yung mga prutas. Bawal ito sa'yo, kainin na lang natin. Titirahin pa yun. Wala ka naman pinigay lang. May moto, tiniran mo. Diba? Hindi naman makatanggi yung tao. Wag ba? Sa akin yan, sa akin. Heal the sick. Hindi naman nagagamit yung tawagin ng mga elder sa mga matatanda ng iglesia. Dahil marami naman, ay boys, sister, ano yung natin? Magpapapray over. Hindi mo pa-pray over. Kasi dahil may mga kisa na nalabig ka na dyan na I believe we should die na neba. Ang babag ka lahat ng oras at nagkakaganyan. We accept, we believe. We ask this in the name of Jesus. Amen. Ang tinggal lang. Sige, sister, tuloy naman yun.
Nung bumababa na sa labi, papunta na labi, ang sabi ng isa, Ano sa tingin mo? Sagot ng isa, wala, payat na yan. Mukhang mamamatay na yun. Oo nga. di ba? Kinabukasan na balitaan ko, namatay si sister. Ay! Meron kang gift of prophecy? Buisit. Hear this. Sabihin lang natin, in the name of Jesus, I want you to be healed. In the name of Jesus. Yung attitude natin, ang nagpapagaling din. Amen po ba? Sige, sabihin mo sa katabi ko, kapatid. Abot-abutan mo naman ako. Hindi palagpakan natin ang Panginoon. Glory God. Next slide. God's gift to us is to be with people. Isang regalo ng Diyos sa atin ang magkaroon ng kasama sa buhay. Mga tao sa paligid natin. Although God bless or afflicts us with the people we need. Maaari tayong masaktan nila o maaari din tayong mag-bless. Come to think of this. If you are not involved in my life, kung wala kayo sa buhay ko, do you think kailangan ko ng gift, fruit of the Holy Spirit? Bakit binigay sa atin yung fruit of the Holy Spirit? Ano ba yung fruit of the next slide? Tingnan niyo. Love, joy, peace, forbearance. Bunga, hindi mga bunga. Bunga. Why? Because one cannot exist without the other. Hindi pwedeng ikaw ay may peace pero wala kang love. Hindi pwede yun. Kailangan magkakabit yun. Kaya yung mga yan, magkakabit lahat. Iisa lang yan. At sabi, bakit yung binigay sa atin yung fruit na yan? To deal with people. Hindi mo magagamitin niya sa aso. Hindi mo gagamitin sa pusa. Ginagamit natin yun sa tao, sa asawa, sa anak, sa kapitbahay, sa member ng community. Pinagtitiisan, pinagpapasensyahan. At kung tutusin, kung walang tao sa buhay natin, posible maramdaman natin nasa atin ang fruit of the Holy Spirit. Although hindi lang natin na-express, isipin natin, wala. Kanino ka magagalit? Kanino ka magtitiis? Kanino ka magpapasensya? Kanino ka mag-express ng love? That's why importante yung fruit of the Holy Spirit. And we have to use that to deal with people. Amen po ba? Tingnan niyo yung katawan. Di ba minsan nakakainis yan? Pero kailangan forbearance, tsaka patience. Amen po ba? Next slide. Kung ang isa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lupit na may 3 pilipit na higla ay hindi agad nalalaman. Sa relasyon ng mag-asawa, meron dapat pangatlo. Kung nag-iisa matibay, mas maganda yung dalawa, pasigit yung 3. And that third party is God in the relationship of husband and wife. Hindi niyo ba napupuna habang lumalayo ang mag-asawa, lumalaki ang triangle, napapalayo ang Diyos,
Pero kapag ang mag-asawa nagiging malapit sa isa't isa, lumiliit yung triangle, lumalapit ang Diyos. At kung minsan sa mag-asawa, ang dahilan ng kanilang pagsasama ay yung pangatlo, yung anak o mga anak. Yung bonding agent ng mag-asawa, minsan yung anak. Amen po ba? Sapagkat anong sabi sa Genesis, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa. It is not good for man to live alone, which means it is bad to be alone. You might be single, but you are not alone. You might be a widow, but you are not alone. Being alone is not good. Naalala niyo ang awitin? All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just a beat of my heart. People all around, but I don't hear the sound. Just a lonely beating of my heart. No use of kissing other lips, for I'll be only kissing emptiness. No use of holding other hands, for I'll be missing only your embrace all alone. Sabi ng awitin ni Bina Morales, hindi ko kayang iwan ka, ay hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Ay mo yung tono. Ano yun? Alam niyo, sino nakakala ng tono? Hindi. Baka meron nakakala. Mga Gen Z. Yung mga ayaw ka na hindi ko kayang iwan ka. Diba? Mahirap mag-isa. At yan yung sinasabi ko. Kailan nakakaramdam ang mga nanay na sila'y nag-iisa? Kapag narinig nyo ng mga salita, may katulong kayo, no? May katulong kayo. May tagalinis kayo. May tagahugas ng plato. May tagalaba. Wala tumutulong. Sino rito mga nanay nakakaramdam ng ganun minsan? Kilos niya lang. Alam niyo ba yung trabaho sa bahay? Hindi natatapos. Amen po ba? Ilan lang ang mga lalaki ganun din nakasuporta sa asawa. Nagluluto si Mrs. Tapos si lalaki naman siya yung naghahugas sa mga pinaggagamitan, mga kutsilyo, mga platong ginamit sa restaurasyon. Para pag nakaluto na, malinis na yung kusina, malinis na yung lababo, hugas na lahat. Dahil magkatulong, magkatuwang yung dalawa. Gusto ko makita yung taas ang kamay ng mga babae habang siya ay nagluluto, ang asawa niya naman naghuhugas ng mga pinaggamitan.
kahit kunwari na lang. Hindi palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Meron ayun. Yun. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Hindi ko kayang mabuhay na wala sa piling mo. Hindi ko kayang mag-isa dito sa mundo. Hindi ko kayang mamahal kung hindi rin lang sa'yo. Sana'y pakinggan mo. Pagkat hindi ko kaya. Ay, salamat. Natupad din ang pangarap ko. Hindi pala pala natin ang Panginoon. Glory to God. So, next line. Alala niyo si David at si Mephibosheth? Kilala niyo si Mephibosheth? Yung nagtitinda ng taho yung paglinggo. Sabi niya, patay na ho yun. Si Mephibosheth ay anak ni Jonathan na kaibigan ni David. At si Mephibosheth ay apo ni Haring Saul. Nung mamatay sa Haring Saul at si Joseph, ikinalungkot ni David. Sapagkat mahal na mahal ni David, alam natin, si Jonathan. At kahit siya pinagmamalupitan, pinagtatangkaang patayin ng Haring Saul, hindi siya nagtanim ng ganon. Why? Because he considered Saul and Jonathan his own family. Ganon magmahal si David. Kaya sabi niya, nung mamatay sa digmaan, itong si Jonathan at si Saul, itong si Mephibosheth, baby pa lang siya. At siya yung inakas ng kanyang yaya na nagtatatakbo. Sa kasamaang palad, nalaglag yung bata. Kaya naisip ni David, wala bang naiwang angkan o lahi o anak si Jonathan? Sabi ng katulong, meron siya, si Mephibosheth. Pwede bang dalhin niyo sa harapan ko? Dinala si Mephibosheth, napita. At habang papalapit, nakasaklay at nakagaganyan. Bakit? Nalaglag. Kabali ang mga limbs. Naawa si David. Sabi niya, kumain ka sa harapan ko. Kahit anong kasalanan ng miyembro ng pamilya ni Mephibosheth kay David, hindi niya ito inalintana. Dinaliwala niya. Sapagkat nung hayain si Mephibosheth doon sa pagkainan, nawala ng lahat ng galit. At ang nararamdaman ni David ay awa kay Mephibosheth. Si Mephibosheth ay nanirahan kung saan-saan, nagkalat sa karsada, nagnanakaw at namamalimos. Could you imagine that? Malaglag yung baby, naging cause ng kanyang ang tawag yun, PWD. And yet, minahal siya. That's why David becomes very successful because he considered other people to be part of his family. At sana yan din ang maramdaman ng bawat isa dito. Ka-sister mo, ka-brother mo. Ngayon, yung kapitbahay mo na hindi mo ka-brother, hindi pa yan. But if you want to consider them as your brothers and sisters, then go. Amen po ba? Nalaman mo may sakit,
Magabot ka kato pa mo. Pasyalan mo. Heal the sick. Amen? Last time, pakibasa. Gusto mo mapabilis ang lakad mo? Lakad ka mag-isa. Pero kung gusto mong malayo, mararating mo, magsama ka. Kaya nga ako sinasabi ko, ako naniniwala na ang tagumpay ng lalaki ay dahil sa asawang lalaki. Amen po ba? Ulitin ko, ang tagumpay nating mga asawang lalaki ay dahil sa ating asawang lalaki. Salamat po at magandang gabi sa inyo. Before you today, there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. with a grateful heart, With a grateful heart, with a song of praise, with a lustrous heart, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. thank you, Lord. Thank
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinagpapasalamat po namin lahat ng mga naibahagi namin sa gabi nito. Salamat po sa oras, talento, at sa sarili namin na kaya namin ialay. Pero Lord, salamat din po at meron po kami pinagkukuhaan ng mga ito, ng pag-ibig, ng pagmamahal. Pero hinihiling pa rin po namin, Panginoon, ang mga natutunan namin kay Brother Bon ngayong gabi, na sana po patuloy kaming magkaroon ng karunungan, kaalaman at pangunawa para sa mga nangyayari sa buhay namin. Itinataas namin sa iyo ang aming mga sarili, na patuloy kaming magmahal, patuloy kaming makakita ng kapayapaan sa gitna ng problema, sa gitna ng paghihirap at ng lungkot namin. Tinataas namin, Panginoon, ang kaluluwa ni Rachel Salcedo at ang magto 2-year anniversary naman na si Brother John Salcedo at ang kanilang si Nanay Nena na naminis namin po, Panginoon. Iisang buwan, halos magkakasabay na pinagdiriwang ang panahon ng kanilang pagpanaw sa mundo. Meron ka pong mensahe dito, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa mga fruitful na buhay na ibibigay mo sa kanila. Salamat sa mga natutunan namin sa kanila. Mamimiss po namin sila, Lord. Si Rachel po na napakakulit pero masayahing tao. Salamat po sa gift na binigay mo sa kanyang buhay para makilala, maging kaibigan namin siya. Lord, patuloy na kagalingan po ang inihiling namin sa brother namin na si Brother Neggy Collera at kay Brother Bot Baldero at lahat po ng mga meron pong dinaramdam sa aming mga pamilya, ang mga mahal namin sa buhay na nagtatrabaho, nagpapakahirap. Sana po, Lord, pasayahin mo po kami sa gitna ng mga pangyayari ito. Lord, tinataas namin sa iyo ang mga uuwi, lahat po kami na magkaroon ng kapahinga sa gabi at maayos, matiwasay na biyahe. In Jesus' name, Amen. Mama Mary, please always cover us with your motherly mantle of protection. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Lahat po tayo. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God is good all the time. Maraming salamat po, Brad Bot, sa iyong magandang mensahe sa amin lahat. Nawa ito ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa pagbibigay mo ng magandang salita para sa amin, pagpapaalala para ito ay aming, yun nga po, magamit nga po sa aming pang-araw-araw na buhay. So, salamat po sa ating sponsor ngayong gabi, ang St. Matthew Bibliarasal Group sa pamumuno ni Brother Sai at ni Sister She. Palakpakan po natin sila. Next week po, St. Michael po ang sponsor. So, ating po mga announcement. Ang activity po next week is Way of the Cross. So, March 21 po, may Paris Lenten Recollection. Sana po maka-attend din tayo. Maganda din po ito. Saturday po ito, 6 p.m. Ang speaker po si Reverend Father Jason Gonzalez, OP, advisor po ng UST Theological Society. March 19 po, anniversary po ni Father William. March 28, meron po tayong Paris Kumpisalang Parokya. March 29, Palm Sunday na po yun. March 30, Paris Cobasa. Wala pa rin pong schedule para sa atin, so update lang po ulit tayo. And then, April 5, Easter Sunday na po.
April 18, Youth General Assembly. May 2, Paris Pilgrimage. Sa Pangasinan po iyon. At 1.7 po ang fee. Pwede na pong magpalista sa mga gusto pong mag-join. And then yung ating pong weekend seminar, tuloy na po yun ng May 8 to 10. Panawagan po natin is yung mga candidates po natin. Sana meron na po tayong mga pangalan para maipag-pray po ng intercessory. At least meron po sana tayong mga 20 couples. And then, mag-second collection po pala tayo kay Sister Rachel na yun nga po, last week nag-second collection tayo din para sa kanya dahil yung nangyari sa kanya. Pero ngayon, patuloy natin siyang pagdasal sa nangyari sa kanya, sa kanyang family. Second collection po tayo. And then, wala po kasi si Sister Rose para sa fundraising updates. Pero yun nga po, patuloy po natin suportahan ang ating fundraising para po malaking tulong sa ating gagawing weekend seminar. After po dito, pwedeng pumunta kayo sa Sister Rachel. Punta po tayo kay Sister Rachel after. So yun po, marami pong salamat sa ating lahat. Salamat po sa bawat isa. Ang dami natin. Sana every Tuesday ganito po tayo. Ano po? Thank you again and God bless. Ingat po sa pag-uwi. Po, anniversary ni Father, magkakaroon po sana tayo ng video clip para po message natin sa kanya. Dito po tayo sa harap. Lahat.